Lungkot lang ako sa balita nito sa sa bilyonaryo na yung hiling sa depensa nitong si dating Pangulong Duterte ay hindi pinagbigyan nitong dalawang mga ano bang itawag ko nito sa dalawang babae na to, mga tigre to sila, no? Para sa akin nga bias talaga to. Parang conflict talaga to kasi sila yung nag-issue ng dito sa nag-imbestiga dito kay dating Pangulong Duterte at ngayon yung gustong tanggalin to silang dalawa ay hindi pinagbigyan at nasa proseso pa na ipagtibay na isama talaga tong dalawa na to. Itong si kalimutan ko pa nga apelyido nito yung pangalan at saka apelyido nito. Mukhang hindi pinagbigyan yung parte ni dating Pangulong Duterte. Sana naman mayroon tayong makano nito. Baka advance pa tayo ng ibang yung advance pa ng technique tong abogado ni dating Pangulong Duterte, ito si Kaufman at saka si Jacob. Kasi ganoon naman talaga mga abogado Pagka yan sila kailangan sila maghanap talaga ng butas kung ano talaga yung kailanganin nilang na maka-advance sila diyan. Ibig kong sabihin na parang maunahan nila yung itong ng itong taga-ICC. So, wag na tayo magpawala ng pag-asa. Ako sa totoo lang nadismaya ako sa balita na to kasi parang hindi pinagbigyan kasi na kung tutuusin nga kung tayo ang titingin niya na sigon doon sa balita na yan na mukhang talaga sila conflict sila na bias talaga titingnan pero sabi nila hindi daw bias pero parang hindi bias sila nga yung nag-imbestiga nung na yun kay dating Pangulong Duterte. Ayan yung balita, panoorin natin. Sumagot na ang dalawang ICC judge na pinadidiskwalipika ng kampo ni FPRRD sa kanyang kaso. Anila, hindi sila bias. Nagbabalik si Hannah T. Hindi uurong sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dalawang hukom ng ICC. Sa isang memo na pinasa nila sa plenaryo, itinanggi ni na Judge Maria del Socorro Flores Liera at Rene Adelaide Sophie Alapini Gansu ang pagkiling o personal bias na nagpapatibay umano sa hiling ng defense na ma-disqualify sila. Naghain kasi ng formal motion ang legal team ni Duterte para alisin sila sa kaso ng dating Pangulo, kasabay ng pagkwestiyon nila sa jurisdiction ng ICC. Sina Liera at Alapini Gansu ang dalawang hukom na pumirma ng desisyong nagbigay daan sa ICC para imbestigahan ang drug war sa Pilipinas at ituloy ang case build-up kabilang ang pag-issue ng summons o warrants. Para sa Duterte camp, perceived bias ang ginawa nila. Sagot ng dalawang ICC judge, dapat ibasura ang request for disqualification. Wala raw na ipakitang ebidensya ang kampo ni Duterte at nagdesisyon sila base sa ICC legal framework. Wala rin daw silang personal interest sa kaso. Nasa kamay na ngayon ng mga ICC judge sa plenaryo ang pinal na desisyon kung dapat ba silang alisin at itutuloy ba ang paglilitis sa dating Pangulo na nahaharap ngayon sa kasong Crimes Against Humanity. Susunod dito ang pagharap ni Duterte sa confirmation of charges hearing sa September 23. So itong dalawang babae na yan, parang si Conte niyan, parang kinakabahan yan kasi ito nga yan sila ang parang may connection dito kay Conte. Hindi ko na sure kung talagang may connection ba to sila. Ay mukhang panalo si Conte dito nakalamang itong puntos itong mga taga-ICC na to. Ay sana hindi to tumigil itong si Kaufman na maghanap talaga ng paraan para hindi ko naman pakawalan agad si Tatay Digong. Ang ko lang naman ito ay sana man lang pakinggan din yung side talaga ni Tatay Digong kasi illegal naman talaga yung pagkadala niya sa dito sa ICC sa The Hague. Kaya lang ito ngayon ang sistema na hindi pinagbigyan nga tong depensa ni Tatay Digong dahil ayon lang umamin na sila ay bias. Kaya sa kaya ang susunod itong hakbang ni Kaufman at saka ni Attorney Jacob dito kasi siyempre hahanap talaga ng paraan yan. At maganda pa niyan kasi
Kaya ba darating si VP Inday Sara? Itong araw ba to o bukas? Parang bukas yata, no? Hindi lang ako sure kung kailan siya darating. Basta sila ang darating, uuwi naman yung kapatid ni Tatay Digong na yun ang kasalukuyan nagbantay dyan sa kay Tatay Digong. Yung nag-ano lang, nagpunta-punta dyan sa detention cell ni Tatay Digong. So, malalaman natin yan kung ano talaga ang iba pang hakbang ni VP Inday Sara sa pagdating niya dyan. Kaya lang hindi rin siya, hindi kagaya nung nakaraan na magtagal yan dyan sa, sa The Hague. Sandali lang siya yata dyan eh. Mga first week lang ng June, uuwi na rin siya sa Pilipinas. At ang alam ko, ang pupunta rin yan dyan ay si Baste. Tinapos lang nila yung eleksyon at inayos lang yung mga kailanganin nila doon, ay pupunta rin si Baste dyan sa kay Tatay Digong. At ito na ngayon yung ICC na pumuntos dito sa nakakadismaya na balita to galing sa bilyonaryo kasi ganito kasi parang di ko naman nasanap laging laging pabor sa kay Tatay Digong. Pero ganito kasi nakikita naman talaga ako mismo, parang sabi ko na bakit dito pinagbigyan na sa tingin ko naman talaga may pagka-bias talaga kung ganun talaga yung nila. Kaya lang mukhang may pagka-style Pilipinas din para tong ICC, no. Hindi nila pumayag eh. Kaya sana magbago pa tong ihip ng hangin itong sana iapila to, no, para medyo delayed tong ma-delay tong estilo ng itong sa taga ICC. Kasi hindi sila naawa ako sa kay Tatay Digong kasi 80 years old ba naman. Tapos diyan nakakulong. Mukhang kakayanin ba? Buti na ngayon ang weather dito sa Europe na hindi na masyadong malamig. Alam mo naman natin pag galing tayo sa lugar natin sa Pilipinas na hindi tayo nakaramdam na sobrang lamig pagdating dito sa ibang bansa. Pagka taglamig talaga, ay ilang damit ang isasapaw mo para maano man lang yung katawan mo, hindi ma-expose sa lamig. Hirap kasi pag lamig talaga eh. Pero para sa akin, mas gusto ko ang lamig kaysa init. Kasi ang init, para sa akin, hirap gumalaw eh. Pagka malamig naman, ang dami mo nga lang, naka-jacket ka na makapal. Kaya lang, iba na talaga, iba kasi pagkatawan ng medyo may edad na. Kagaya ni Tatay Digong na medyo may edad na. Hindi naman talaga kagaya sa medyo bata pa na lalaban talaga sa weather na magpalit ng weather ba. So sana ang ko lang nito na hindi siya ikulong diyan. Kahit lang house arrest diyan sa The Hague. Pwede na 'yan. Hindi nakagaya na nandiyan lang talaga siya sa kulungan talaga diyan na nakamukmok siya diyan. Hindi naman natin alam kasi anong ginagawa nila. Kaya hindi naman sila pwedeng ma-video, hindi naman pwede silang makausap kasi nakakulong nga eh. So sana may may pagbabago tong nangyari ngayon sa ginawa ng itong ICC na to. Sana karmahin itong dalawang babae na to para magbago yung desisyon ng taga-ICC.